Ikaw ba ay gustong maging milyonaryo kahit teenager pa lang? Palagi ka bang nanonood ng mga motivational videos? At ikaw ay naniniwala sa pagnood mo ng videos na ito, ikaw ay matututo kung paano maging ganap na milyonaryo? Well, dapat mong panoodin ang video na ito dahil isi-share ko sa iyo ang 6 personal money tips upang ikaw ay maging milyonaryo. So, ang first step upang ikay maging milyonaryo, number 1, stop drinking. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang magnegosyo sa murang edad or may karir ka na gusto mong makuha, dapat iwasan mo munang uminom or in other words, bawal ka munang uminom. Ano naman ang mga reason kung bakit bawal mag-inom kapag ikay nagsisimula pa lang? First reason, magkano sa tingin mo ang matitipid mo kapag hindi ka nainom? Magkano ang magagastos mo kapag uminom ka sa bar? Alam naman po natin sa bar, halos doble ang presyo ng alak. Plus, may mga pulutan pa. At kung minsan, may entrance fee pa. At hindi lang yun. For example, nag-inom ka kagabi. Gumastos ka na sa iyong alak. Pagkising mo sa umaga, wala ka pa sa best mo dahil may hangover ka pa. Hindi ka nakapag-isip ng maayos, hindi ka nakakagawa ng tamang desisyon sa business o sa trabaho mo. In other words, madami ka ding masasayang na time at pera kapag ikaw ay uminom. Kung ikaw ay nag-focus na lang muna sa iyong business o trabaho, tsaka ka na lang mag-inom once successful ka na or milyonaryo ka na, again mga ka-JRM, munting paalala lang po, wala naman po masama kung ikay mag-i-enjoy, pero palagi po natin tatandaan, drink responsibly kahit mayaman or successful ka na. Ang second tips po natin upang ikay maging milyonaryo, learn a high income skills. Bago po tayo magsimula sa ating second tips upang maging milyonaryo, please guys, comment po kayo sa baba kung sino po dito ang gusto maging milyonaryo. Isha-shoutout ko po kayo sa ating susunod na video. Okay, tuloy po tayo sa ating second tips. Ang goal po natin upang maging milyonaryo ay kumita ng malaki. Paano nga ba ikaw kikita ng malaki kahit teenager pa lang? Madami na po sa panahon natin ngayon na pwedeng pasukin na high income skills kahit ikaw ay nasa teenager pa lang, katulad ng sales, copywriting, and content creation. Paalala lang po, itong mga skills na ito ay pinag-aaralan ng matagal, hindi po ito nakukuha ng madali or ika nga nakukuha lang overnight. Pero merong good news, pag pinagbutihan mo at sineryoso mo, very rewarding naman ito. Isang paalala lang mga ka-GRM, walang specific na skills or kung ikaw ay negosyante man or isa kang employee, maaari ka pa ding maging milyonaryo over time. Basta pag pinagbutihan mo ang mindset mo. Ano ba ang ibig sabihin ko dito? Kung ikaw ay empleyado, kahit simula ka pa lang, hindi ka pa ganun kalaki ang income mo, pero after mo sa trabaho ay palagi ka nag-aaral o naghahanap ng paraan para palakihin ang income mo, darating din ang time na maaabot mo ang millionaire status. Para naman sa ating third tips, invest every week. Meron po akong nakilala mga kaibigan na kumita siya ng 100 million in USD. Pero naubos pa din po ito lahat. What? Dahil po wala pa siya sa tamang mindset. Kaya po sa ating third tips, ugaliin po natin mag-invest every week or every month, any amount po ito, maski maliit man or malaki. Dahil kahit ikaw ay nagsisimula pa lang, pero inugali mo na mag-invest kahit maliit na amount, later on, lalaki rin ang income mo. So, lalaki din ang pag-i-invest mo. Alam ko po na may pagka-boring sa simula ang pag-iipon kasi maliit pa lang. Pero, very rewarding po ito. Again, mga ka-JRM, nasa mindset po natin ang solusyon upang maging milyonaryo and manatiling milyonaryo. Mahalaga po ito dahil ayaw po nating matulad sa ibang tao na nag-downgrade ng kanilang lifestyle dahil naubos ang kanilang pinaghirapang kita. Para naman sa ating fourth tips, find good connections. Alam niyo po mga ka-JRM, lahat po ng milyonaryong kakilala ko ay meron silang kasosyo or katulong sa mga negosyo nila. Wala po ni isang milyonaryo na nagawa lang ito ng mag-isa. Ang tip ko po regarding dito, pumunta kayo sa mga place or community ng same ng interest mo. Just like for example, mahilig ka mag-gym.
Then mag-explore ka into different places na gym tapos makipagkilala ka. Then malay mo one time mamaya may makilala kang isang taong magaling sa stocks or magaling sa sales na pwede mong gawing kaibigan or maging mentor para maturo sa'yo yung skills nila. Ano ba yung way para maging kaibigan mo sila? Siyempre, para maging trusted ka nila, ang tip ko po dyan is magpabango ka sa kanila. Pwedeng kausapin mo sila until may makuha kang info na meron silang kailangan sa isang bagay. Just like for example, kailangan nilang matutunan yung isang program sa gym. So, siyempre, ikaw naman marunong ka mag-gym, so pwede mo silang turuan upang makuha mo yung loob nila. Once may utang na loob na siya sa'yo, pwedeng ikaw naman ang humingi ng favor na magpa-mentor sa kanya upang maging successful ka din katulad niya. Paalala lang, hindi naman ito nakukuha ng madalian lang. Tinatrabaho po lahat ng ito maging pakikipag-connect sa mga high-value na tao. Katulad lang yan ng pag-workout. Hindi naman nakukuha ng isang araw lang. Dapat lamang pa rin ang effort natin upang ma-achieve yung goal mo. For our 5th tips para maging milyonaryo, pay off credit card bills. Bayaran niyo po muna ang inyong credit card or anumang loan kung kayo ay meron man. Bago po kayo mag-invest, bago po kayo mag-ipon, importante na matapos mo muna ang loan mo kung meron man. Dahil kung ipagsasabay mo ang pag-iipon at pagbayad sa iyong loan, tatagal ang loan mo at tutubo ito na mas malaki. Para naman sa mga responsableng tao, alam kung paano gamitin ang credit card nila, binabayaran muna nila ang credit card bago pa sumapit ang due date nito, para wala silang interest. May kakilala po ako na ginagamit niya ang credit card niya para lang sa mga points. For example, nag-swipe siya today morning. Then pag uwi niya sa bahay niya, binayaran niya agad yung credit card niya. Wala siyang interest pag nabayaran mo agad. Meron ka pang points na pwede mong gamitin pang grocery ng mga essentials mo. At isa pang factor dito, kapag maganda ng credibility mo, magagamit mo din ito kapag mag-loan ka na sa bangko for business expansion, for house loan. Again, may tamang paggamit po ng mga loans. Meron po tayong good debt and bad debt. For example, ang good debt is kapag nakikita mong okay ang business mo at gusto mong palakihin ito, so lalapit ka kay bangko, siya magpapahiram sa iyo ng pera upang ma-expand mo ang business mo. Ang example naman ng bad debt ay hihiram ka sa bangko tapos gagamitin mo lang sa pangluho or pang-travel. For our last tips upang maging milyonaryo, invest in self-education. Matuto man po kayo sa libro, sa internet, or sa YouTube, or sa seminar, kahit saan pa po yan, and kahit gumastos ka man ng 100 pesos or 1,000 pesos, or kahit higit pa dito, naniniwala ka ba na matuto ka lang ng isang skill sa seminar or sa libro, kahit gumastos ka pa ng 1,000 pesos, pero kung magagamit mo naman yung isang skill na natutunan mo, mas malaki yung babalik na income sa'yo. Imagine, for example, sa edad mo now na 17-year-old, nagbayad ka ng 1,000 pesos sa isang online seminar na tinuruan ka ng isang skills or pagbebenta, ilang taon mo papakinabangan ng skill na ito? 10 years, 20 years, 30 years, even for a lifetime. Magagamit mo ito. Kaya wag po kayong manghinayang gumastos kung para sa ating self-education. Kung madami po kayong natutunan sa video na ito at na-inspire ka sa video natin, please hit subscribe and like para palagi kang updated sa mga videos na ganito. And congratulations dahil one step ka na papunta sa tagumpay. God bless everyone and maraming salamat po.